Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayang nangingibang bansa o yung mga OFWs. Tututukan natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon laban sa kahirapan. At sa punto pong ito, makakakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Abulker Bongguro ng NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council upang talakayin ang kalagayan at agenda ng mga Pilipinong migrant workers o OFWs patungo sa pagsugpo sa kahirapan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga. Bongguro from National Anti-Poverty Commission, Formal Labor and Migrant Workers Sector. Alright, sir. Sa usapin po ng laban kontra sa kahirapan, mahalaga yung pagtitiyak na may disenteng trabaho yung mga manggagawang Pilipino. Kasama na po dyan yung mga OFWs. Sa inyo pong pag-uusap sa konseho, ano-ano po yung mga pangunahing isyung kanilang kinakaharap? Mga OFWs po, sir. Actually, talagang kinakaharap ng mga OFW, yung mga dating problema, yung mga illegal recruitment, yung mga anti-trafficking in person, yung mga nangyayaring problema sa site. Kaya itong National Anti-Poverty Commission, Formal Labor and Migrant Workers Sector, membro sa basic sector, kami ay nagbabalangkas ng mga policy para matulungan ang ating mga OFW. Sa ngayon, ang pinakaano namin, sinusulong namin sa ngayon yung OFW Help Desk. Kasi ang paniniwala namin, kung ito ay may implement at mayroon na itong MOA, GMC with DMW and DILG, and baka itong very soon makasama na rin ng NAPSI na ma-implement ito yung OFW Help Desk. Ang nilalaman ng OFW Help Desk, para in every barangay or every LGU, mayroon silang help desk. Dito mag-inquire yung ano pa lang. So, ituturo sa kanila, halimbawa, yung pre-employment orientation seminar. Ibig sabihin nun, bago ka mag-apply, malalaman mo na kung anong gagawin mo, anong mga dokumentong kailangan mo, saan ka pupunta, paano ka mag-apply. Malalaman mo kung ano yung mga travel agency na ito ay hindi suspendido, in good terms sa DMW, lehitimo, may job order. Kasi ang karamihan nangyayari dahil sa minsan hindi alam ng mga OFW, lalo na yung galing sa probinsya, hindi nila alam kung paano sila Tama. So itong OFW Help Desk, ituturo sa kanila yung pati pamilya nila, halimbawa, isiseminar sila para may sama din nila yung kanilang future, pagbalik nila kung ano yung gagawin nila. Dito pa lang sa Pilipinas, halimbawa, na kayo nakaalis na, yung pamilya mo, maramdaman nila na ikaw ay nasa abroad, na kahit pa paano mahirapan ka doon. Paano labigyan ng value yung kinikita mo, yung oras na wala ka sa kanila. Of course, mag-isa lang yung naiiwan dito. So ito yung in-address namin, ito yung social cost ng pangingibang bansa. Kaya ito pinupush namin ito na ma-establish sa lahat ng LGU, lalo na dito sa malalaking syudad, baka inano namin per barangay na lang. Pero doon sa mga maliliit, baka every LGU mayroon. Okay. Sa ngayon kasi, lahat ng OFW issues, sinasama nila sa PISO, yung Public Employment Service Office. Wala pa sila ngayon sariling help desk ang mga OFW. Okay. So baka itong 2026, mangyari na ito, ma-implement na. So kahit pa paano, malaking tulong sa lahat ng OFW. Malaking tulong po talaga, lalo na doon sa mga malalayong probinsya, no? Na minsan kulang sa kaalaman kung ano ba talaga yung kakaharapin nila, no? Just in case sila yung mga ibang bansa. Ngayon pa man, may mga nakakapanayan po akong mga
kababayan natin na naghahanap buhay sa abroad, no? May kapital na sila, nakapag-ipon na. At gusto na nilang umuwi sa Pilipinas, pero buong buhay nila sila yung naging empleyado. Gusto nilang umuwi na dito para maging sustainable yung kanilang kita, magtayo ng negosyo. So kulang din sila sa kaalaman sa pagnenegosyo. Ito po bang OFW Help Desk ay makakatulong din para mag-inquire kung matutulungan ba silang makapag-build ng sarili nilang negosyo? Ang layunin ng OFW Help Desk, isama na yung mga lahat ng ahensya ng pamahalaan na related sa OFW. Halimbawa yung TISDA, para yung mga pagdating nila after 2 years, lalo na yung mga mabababang antas ng OFW, yung mga household worker, para makapag sila ng mga seminars, mga vocational courses, entrepreneur, kasama din dito yung DTI, kung paano sila i-guide na kung anong gagawin nila. Magmula nung umalis sila, while wala sila dito, hanggang makabalik sila dito, kung ano yung pwede nilang gawin. Kasi tama ka nga doon, actually, nakakaano naman sabihin, ang isa sa pinakamahirap na sektor, yung OFW yung bumalik na. Oh. Ito, totoo ito, fact ito. So, yung kanilang pinaghanap-buhayan doon sa ibang bayan, ibang bansa, nauubos din pag uwi nila ng Pilipinas? Nauubos din, pero konti lang din yon. Ang mas marami sa OFW, itong mga nakaraan, wala silang ipon. Oh, okay. Kasi yung sahod nila, tama lang dun sa pangangailangan ng pamilya nila. Ang pinakamasakit dito, habang wala sila, hindi masyadong nag-guide yung mga anak nila dito. Like, lalong-lalo na kung ang asawa nila, halimbawa, ay nagtatrabaho din. So, naiiwanan ng mga bata sa helper, sa mga So, mas maraming napapariwara. Okay. Well, ano po yung mga iba pang programa ng ating pamahalaan na malaki yung naitutulong naman sa pagpaunlad ng kabuhayan ng mga at kalagayan ng mga kababayan nating OFWs? Sa ngayon, nung matatandaan natin, nung panahon ni Presidente Aquino, naglaan siya ng 2 billion pesos para sana sa pangkabuhayan ng mga OFW. Ngayon, sa mga panahon na ito, ang OWA, mayroon silang programa na Tulong Puso. Mayroon silang, halimbawa, mayroon kang 11 members of the OFW, mayroong corresponding na amount na mahihiram mo. Ang pinakamalaki, 1 million. So, kaya lang, itong programang ito, napakaliit yung availment. Siguro, kaya sabi namin sa OWA, sabi namin sa bagong administrator, baka pwedeng i-review to. I-review natin kasi kung maliit ang availment, sayang yung pondo. Kung nilagyan niya ng pondo, halimbawa, 2 billion na, ang nahihiram naman ay mga 300 million lang, sayang yung 1.7 billion na hindi na-utilize, which is kailangan ng mga OFW. Yun ang malaki. Yung mga maliliit naman, yung halimbawa, nagkaroon ka ng problema na pauwi ka, distress OFW, meron silang binibigay dito ng pondo, yung Action Fund. Dati yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, 20,000 pesos lang yun. Pero kung titignan mo, anong mangyayari sa 20,000 pesos sa ngayon? Nilaki-lakihan nila ngayon yung 50,000, 75,000, 100,000. So ito ay para lang ito sa mga distress na nangangailangan. Ang sinasabi namin ngayon, halimbawa nung last week, nagkaroon tayo ng bagong administrator. So naka-attend kami doon sa flag raising ceremony. The following day, meet and greet. Ito yung sinasabi namin sa kanila na baka naman pwedeng isama dito yung mga OFW na mga dati na hindi nagkaroon ng problema. Kasi ito yung mga tulong na na-available ngayon, yun yung mga nagkakaproblema ng OFW. Kung titingnan mo, napakaliit ito eh. Mas maraming walang problema eh. Isa na ako doon. Nagtrabaho ko sa Saudi Arabia for 15 years. Okay. Umuwi ako dito noong 2001. At hanggang ngayon, tinitingnan ko yung mga program. Wala pang nag-suit sa akin. So, yun ang hiling namin sa mga itong kasalukuyang administration. Na baka naman baguhin ng mga programs na makasama naman yung mga OFW na hindi naging distress. Well, paano naman sir yung guidance sa mga kababayan natin, halimbawa na biktima na ng human trafficking or ng mga
peking mga pagpunta sa abroad, ano? Paano ito tinutulungan ng ating pamahalaan? Unang-una dyan, yung mga illegal Recruiter, yeah. yung mga trafficking in person. Bukod dito sa ating ahensya, yung DMW, Department of Migrant Workers, yung Overseas Workers Welfare Administration, mayroon din tayong IACAT na ang pinakaano nito, DOJ. Sila yung nagpa-prosecute ng mga illegal recruiter. May mga problema, may mga programa din sila kung paano ito masugpo. Sa ngayon, ang ginagawa ng DMW, lahat ng mga nai-report sa kanila, pinag-aaralan nila. Marami lang nasara na mga illegal recruitment. Okay, naipasarian. Pero yung nabiktima na kababayan natin na nag-a-apply lang naman sana ng trabaho sa abroad, paano po ito natutulungan? Para mag-guidance sila, ito yung tamang apply na trabaho, ito yung may job order. Ginaguide naman sila. Ang sinasabi ng DMW, pumunta kayo sa amin dito, kung ano yung available na job order, baka mag-fit kayo yung qualification nyo, pwede namin kayong tulungan. Pero ang kinakaano nito, kukunti lang yung ganon. Kaya kami mga nasa ibang organization, kami mga advocates, lagi namin rin-remind ng ating pamahalaan na ang reintegration program, hindi lang sa entrepreneur, pwede rin sa employment, hindi lang dito sa DMW, pwede naman lahat ng government agencies na pwede naman kami, yung aming qualification na pwede naman, baka naman matulungan kami na makapasok. Kasi kung dito sa DMW, so far, after the existence of DMW noong 2022, 1,000 plus pa lang na-hire nila. So ilang OFW sa ngayon? 10 million. Ang OFWs. 5 million active and 5 million return. So, sabi namin, a fraction of the fraction. Sa laki naman ng naiambag ng OFW, yung remittances na lang, $40 billion per year. Yun na nga. So, kung titingnan mo doon, napakaliit yun eh. Napakaliit na yung naibibigay sa amin mga OFW galing sa pamahalaan. Well, kailangan po talaga ng whole of government approach para talagang matulungan lahat ng ating mga kababayan, lalo na ang laki ng ambag ng ating mga OFW sa ating ekonomiya. Muli, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin. Nakapalingan po natin ang Council Member Abulker Bongguro ng NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council. Sana po ay makatulong itong mga programa ninyo sa ating mga OFWs. At yan po muna ang ating mga napag-usapan ngayon dito sa may RSP. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo at samahan ninyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.